Mga bata? Magandang umaga, Ginang Kalapaan. Magandang umaga, mga kaklase. Okay, umupo na kayo. Ngayong umaga, magkakaroon tayo ng debate na kung saan pag-uusapan ng dalawang grupo ang panonood ng teleserye. So bago yan, inaanyayahan ko ang lahat na tumayo para sa panalangin na pangungunahan ni Jane Malimon. Iyo po ang ating mga ulo at manalangin tayo. Amang mga Panginoon sa lahat, salamat po sa napakagandang araw na ito. Maraming salamat sa mga biyayang ipinagkaloob niyo sa amin. Salamat din po sa malusog na pangangatawan na iyong ibinigay sa amin upang makapagpatuloy po kami sa aming pagpasok sa eskwela mula Lunes hanggang Biyernes. Patawarin po ninyo kami sa mga kasalanan na gawa namin sa inyo, pati na rin sa aming kapwa. Naway ang araw na ito, ipadala po ninyo ang banal na Espiritu upang kami ay bigyan ng kaalaman sa aming gagawing debate ngayon. Patubayan din po ninyo kami na mapaihayag ang aming mga opinyon o kuro-kuro sa aming pagsatatalakayin. Basbasan din po ninyo ang aming mga mahal na guro upang patuloy po nila kami gabayan sa aming landas. Iniilig po namin ang lahat ng ito sa ngalan ng aking anak na si Jesus. Amen. Okay, umupo na ang lahat. So gaya ng sabi ko, magkakaroon tayo ngayon ng debate na kung saan ang paksang pagtatalunan hindi nakatutulong ang panonood ng teleserye sa mga kabataan o mag-aaral. Sino sa inyo dito ang nanonood ng teleserye? Marami. Ano naman yung teleserye na pinapanood ninyo? May bukas pa ikaw. PJ ang probinsyano. Ang probinsyano. So, may iba't iba tayong teleserye na pinapanood, no? Hapon hanggang gabi. So, ngayon, malalaman natin yan. Kung ang panunood ba ng teleserye ay nakakatulong o hindi nakatutulong, lalo na sa inyo na mga mag-aaral. So, bago yan, tinatawag ko ang inyong tagapamagitan na si Althea Kalapaan. Isang napakagandang araw ang aking pagbati sa ating lahat dito, lalong-lalo na sa ating mahal na gurong namamahala, Ginang Sheila Rolorata, mga hurado, mga magkatunggaling grupo, ang grupong di sumasang-ayon at ang grupong sumasang-ayon. Magandang buhay sa ating lahat. Ang teleserye ay isang tuluyang papanooring dramatiko sa telebisyon at maging sa radyo. Ito ay nagmula sa orihinal na dramatikong pang-radyo na napakikinggan noon mula Lunes hanggang Biyernes ng umaga sa kung saan ay kababaihang may asawa ang pangunahing tagapakinig nito. Sa Pilipinas, ang modernong katawagan para sa soap opera ay telenovela o mas kilala sa tawag na teleserye. Sa araw na ito, ating masasaksihan ang pagdidebate ng dalawang panig. Nais kong ipakilala sa inyo ang grupong sumasang-ayon na pinangungunahan ni Jasmine Bustamante bilang team captain, kasama ni Stel Caloste, Nobamay Dalisay, Bernadette Magusara, Ivy Magayan, at Saida Sariling. Sa grupong di sumasang-ayon naman ay pinangungunahan ni Jane Malimon, Rizal Antonio, Grace Hibaler, Riniel Sisito, Efren Alacre, at Mary Joy Galinero.
ipakikilala sa atin ang ating timekeeper na si John Ray Ilyaso. Kayo ay bibigyan lamang ng 2 minuto upang makapaglahad ng inyong kuro-kuro. Ang ating mga hurado naman ay sina Ginang Sheila Runiorata, gurong ng mamahala, Ginang Gradle Edwento, guro ng 3 baitang, Ginang Mary Ann Hortesa, guro ng 2 baitang, Ginoong Jason Marfil, guro ng 5 baitang, at Ginang Ellen Alcen, guro ng 4 na baitang. Ngayon, atin ang sisimulan ang debate. Unang magsasalita ang team captain ng grupong sumasang-ayon na si Jasmine Bustamante. Salamat, Althea. Ang aking pagbati sa ating mahal na gurong na mamahala na si Ginang Sheila S. Runiorata, mga gurong urado, mga katunggali sa grupong di sumasang-ayon, at mga kasamahan ko sa grupong sumasang-ayon. Magandang araw po sa ating lahat. Sa pang-araw-araw nating buhay, hindi tayo nawawalan ng oras upang manood ng telebisyon, partikular na mga teleserye. Para sa atin, ito ay nagsisilbing pampalipas ng oras o panahon upang magpahinga. Alam naman natin na hindi lamang mga nakakatanda ang mahilig manood ng mga teleserye, kundi pati na rin ang mga kabataan at mga bata. Sa ugnay nito, nagpatanto namin na ang panood ng teleserye ay may masamang ring na idudulot, lalong-lalo na sa mga bata, dahil maaari nilang kuyahin at gawin ang kanilang makikita at makikinig sa mga senaryo. Sa teleserye, tulad na lamang ng mga senaryo, kung saan nagsasalita ang mga aktor at mga aktres na mga masasamang salita. Mga senaryo, may pagtatalik, kaharasan, paggamit ng droga, at marami pang iba, sapagkat karamihan ngayon sa mga teleserye ay nagpapakita ng mga temang hindi pwede sa mga bata o sa madaling salita, mga palabas ng rated PG at rated SPG. Mahalagang isalang-alang natin ang mga bagay na maaaring gayahin o tularan ng mga bata sa kanilang napapanood sa mga teleserye, dahil maaaring ito magdulot sa kanila ng masamang epekto. Yun lang po at maraming salamat. Maraming salamat, Jasmine. Ngayon, pakinggan naman natin si Cristel Caloste. Maraming salamat, Althea. Sa aking pagpupukay sa mga guro natin, lalo na po sa gurong na mamahala, Ginang Sheila S. Runiorata, at sa ating mga gurong hurado. Para po sa akin, hindi po ako nakakatulong ang panood ng teleserye dahil nagiging marahas na ngayon ang ilan sa mga kabataan. Nakikita nila sa mga teleserye na nagpapakita kung minsan ang pagiging sika ay okay lamang. Minsan ito ang nagiging impluwensya sa kanila upang maging bully sa paaralan. Kaya para po sa akin, sang-ayon po ako sa petisyon na hindi po nakakatulong ang panonood ng teleserye. At yun lang po at maraming salamat. Maraming salamat, Cristel. Ngayon, pakinggan naman natin ang nais ilahad ni Nova May Dalisan. Maraming salamat, Althea. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo-lalo na po sa ating mga guro. Sa aking pong palagay, sang-ayon po ako na hindi nakakatulong ang panunood ng teleserye dahil naiimpluwensya nito ang mga pag-iisip ng mga kabataan. Kagaya ng maagang makipagrelasyon dahil na rin sa ipinapakita sa mga tinatawag na mga
Kaya hindi po maganda ang pagpapahintulot sa mga bata na manood ng mga teleserye. Yun lang po at maraming salamat. Maraming salamat, Nova May. Pakinggan naman natin si Bernadette Magusara sa kanyang nais ilahad sa atin. Maraming salamat, Althea. Magandang araw po sa inyong lahat. Sa akin pong paniniwala, hindi po talaga nakakatulong ang panonood ng teleserye. Dahil ipinapakita dito ang mga pagbibisyo. Minsan, dahil na rin sa kanilang curiosity ay sinubukan nila ang mga masamang bisyo. Kagaya ng pagsusugal, pagdodroga at pagnanakaw. Kaya hindi po magandang panoorin ang teleserye. Yun lang po at maraming salamat. Salamat. Pakinggan naman natin si Ivy Magayan, ikalimang magsasalita. Maraming salamat, Althea. Isang napakaliwalas na araw po sa ating lahat. Sa aking pong opinyon, hindi po nakakatulong ang panonood ng teleserye. Dahil po wala naman kung naidudulot ng maganda ito, ay istorbo sa pag-aaral ng mga bata, lalo na sa paggawa ng mga takdang aralin at mga proyekto. Kaya nararapat lamang na limitahan ang panonood ng mga bata ng mga teleserye. At yun lang po at maraming salamat. Maraming salamat, Ivy. Pakinggan naman natin si Saida Sarili. Maraming salamat, Althea. Magandang buhay po sa ating lahat. Para po sa akin ay hindi nakakatulong ang panonood ng teleserye dahil malaki ang naging epekto nito sa mga kabataan. Natuto na ang mga kabataan ngayon na sumagot-sagot sa mga nakakatanda dahil na rin sa kanilang nakikita sa mga teleserye. May mga ibang bata na nagiging bastos na sa kanilang mga magulang dahil ito ang kanilang nakikita sa kanilang mga idolo sa teleserye. Yan lang po. Maraming salamat. Maraming salamat sa grupong sumasang-ayon. Pakinggan naman natin ang team captain ng grupong di sumasang-ayon na si Jean Marimon. Maraming salamat sa iyo, Miss Althea. Sa ating mahal na gurong namamahala, ginang Sheila S. Rolirata, mga gurong hurado, mga katunggali sa grupong sumasang-ayon at mga kasamahan ko sa grupong hindi sumasang-ayon. Magandang araw po sa ating lahat. Para po sa akin, hindi po ako sang-ayon na walang pakinabang ang panonood ng teleserye. Ang teleserye ay bahagi ng popular na media na tinatawag na education entertainment na naglalahad ng mga impormasyong tungkol sa isyong pampamilya, pangkultura, pangkalusugan, pampolitika at marami pang iba. Ang panonood ng mga ito ay hindi lamang isang libangang kinahihiligan ng maraming Pilipino, kundi isa rin itong magandang paraan upang makapagturo at makapagbigay ng impormasyon sa mga manonood. Ang pagkakaroon na naaakit ng kwento ay nakakatulong upang mahikayat ang mga manonood. Kaya naniniwala po ako na malaki ang pakinabang ng panonood ng teleserye. Yun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat, Jane. Pakinggan naman natin ang nais ilahad sa atin ni Crisel Antonio. Magandang araw po sa ating lahat. Para po sa akin,
Hindi po ako sang-ayon na walang natututunan sa panonood ng teleserye. Sa panonood ko po ng teleserye, natuto po akong maging maingat sa mga taong nakakasalamuha ko. Sinasabing lahat maaaring mong maging kaibigan, ngunit ilan lamang ang mapagkakatiwalaan. Ilang teleserye na rin ang aking napanood na nagpapakita ng tunay na pagkakaibigan at mga kaibigang tumalikod sa kanyang kaibigan dahil sa pagiging makasarili. Dahil dito, natuto po akong pumili na kaibigan. Yun lang po at maraming salamat. Maraming salamat, Rizal. Pakinggan naman natin si Grace Hibaler, ikatlong magsasalita. Maraming salamat, Miss Althea. Ang aking pong mainit na pagbati sa ating lahat. Ako po ay naninindigan na nakakatulong ang teleserye. Ito ay hindi lamang nakakatulong sa paghubog ng ating kaalaman, ngunit ito ay humuhubog din sa pagkatao ng mga nanonood. Ang mga kabataang nanonood ng teleserye, kagaya ng probinsyano, ay nagiging maingat sa paggawa ng krimen. Nakikita nila dito ang epekto ng paggawa ng masama at kung paano nasusugpo ang masasamang balak ng mga kriminal. Nagiging mapagmatyag din ang mga nanonood dahil baka ang kanilang nakakasalamuha ay masasamang loob pala. Kaya, para sa akin, malaki ang maitutulong ng teleserye. Kaya, dahil nagiging updated ang mga nanonood sa tunay ng nangyayari sa ating bansa. Yun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat, Grace. Pakinggan naman natin si Reniel Susito. Maraming salamat, Althea. Ang aking pagbati po sa ating gurong ng mahala na si Ginang Sheila Esrulyorata, mga gurong hurado, mga katunggali, at mga kamag-aral. Magandang araw sa inyong lahat. Ako ay hindi sumasang-ayon na hindi nakakatulong ang panonood ng teleserye. Nasabi ko pa ito dahil naging mulat po ako sa mga maaring mangyari sa aking buhay. Lalong-lalo na po kung ako ay magkakaroon na ng lobya. Magiging handa po ako sa sinasabi nila na walang forever na tinatawag dahil sa panood ko ng teleserye. Ang pakikipagrelasyon ay may kaakibat na responsibilidad dahil sa panonood ko ng teleserye ay naging mas bukas ang aking mata na dapat unahin ko muna ang pag-aaral kaysa sa pakikipagrelasyon. Yun na po at maraming salamat. Maraming salamat, Reniel. Pakinggan naman natin si Efri J. Alacre, ikalimang magsasalita. Magandang araw po sa ating lahat. Sa akin po, sa akin pong opinyon, hindi po ako sang-ayon na hindi nakakatulong ang panonood ng teleserye dahil pinagbibigis po nito ang pamilya. Kung ang pamilya ay sabay-sabay na nanonood ng teleserye, nagkakaroon sila ng tinatawag na bonding moment. Kaya naging mas matibay ang kanilang relasyon sa bawat membro ng pamilya. Yun lang po at maraming salamat. Maraming salamat, Efri J. Pakinggan naman natin si Mary Joy Galinero. Maraming salamat, Althea. Isang magandang araw po sa ating lahat. Hindi po ako sang-ayon na hindi nakakatulong ang panonood ng teleserye. Dahil sa akin pong occupation ay natuto po ako sa mga palabas. Kagaya ng palabas noon na may bukas pa. Natuto po ako sa mga kapag nanalangin at tiwala po tayo
sa Diyos, wala pong imposible ipinapakita din dito na dapat maging mabuting tao tayo upang maging kaaya-aya tayo sa natalagpoong may kapal. Yan lang po at maraming salamat. Ating narinig ang mga puro-puro ng bawat grupo. Ngayon, ating pakinggan ang kanilang rebuttal. Unang magsasalita ang team captain ng grupo sumasang-ayon. Para sa grupong di sumasang-ayon, bakit ninyo nasabing malaki ang itutulong ng panonood ng teleserye sa ating mga kabataan o mag-aaral? Para sa aming grupong di sumasang-ayon, paninindigan po namin na malaki ang may tutulong ng panonood ng teleserye dahil una, ang teleserye ay isang education entertainment na kung saan nagkukunan din ito ng mga iba't ibang impormasyon na nakakatulong sa amin, lalong-lalo na sa larangan ng politika. Dahil sa panonood ng teleserye, nagkakaroon ng ideya ang mga tao kung sino ang dapat nilang pagkatiwalaan. Nakakatulong din ito na mamulat ang mga kabataan na pag gumawa ng di mabuti sa kulungan pupulutin. Gaya ng pagdodroga. Kung gumamit ka nito, masama ang epekto. Pwede kang pumatay, manggahasa at magnakaw. Para sa atin ng mga kabataan, malaki ang naitulong ng teleserye dahil minsan ipinapakita na ang maagang pakikipagrelasyon o pagkakaroon ng kasintahan pwedeng makasira sa ating pag-aaral. Nagiging sanhi din ito ng maagang pagbubuntis o pag-aasawa. Higit sa lahat, dahil sa mga palabas sa teleserye, nagiging daan din ito upang magiging malapit ang magpapamilya at manumbalik ang pananampalataya sa Diyos. Yun lamang po at maraming salamat. Para sa aming katunggaling sumasang-ayon, bakit ninyo nasasabi na hindi nakakatulong ang panonood ng teleserye sa kabataan? Para sa aming grupo, sumasang-ayon kami na hindi nakatutulong ang panonood ng teleserye sa mga mag-aaral o kabataan dahil nagiging daan ito upang makagawa sila ng di mabuti gaya ng pagdodroga at panggahasa dahil ginagaya nila ang kanilang idolo. Karamihan sa mga teleserye ngayon ay hinaluan na ito ng kalaswaan. Na-impluwensyahan na rin ang pag-iisip ng mga kabataan sa pagkikipagrelasyon. Ang akala nila na ang pagkikipagnobyo ay puro sarap, tamis at kilig lamang. At higit sa lahat, nakakaistorbo ito sa pag-aaral. Imbes na unahin ang gawin ang mga takdang aralin, mas inuuna nila ang panood ng teleserye dahil may inabangan silang episode. Kaya para po sa amin, hindi nakatutulong ang teleserye. Narinig natin ang kanilang rebuttal. Ngayon, tinatawagan ko ang aming gurong tagapamatnubay na si Ginang Kalapaan. Maraming salamat, Althea. So ngayon, mga kabataan, mga mag-aaral, narinig na ninyo, no? Ang kanilang opinyon, kanilang mga kuro-kuro tungkol sa paksang pinag-uusapan. Narinig natin na sa panig ng sumasang-ayon, hindi daw nakatutulong ang panunood ng teleserye dahil nagiging daan ito upang gumawa sila ng mga hindi kanais-nais dahil sa kanilang mga idolo. Dito naman sa panig na di sumasang-ayon, tutol sila na walang
pakinabang o hindi nakatutulong. Dahil para daw sa kanila, ang panonood ng teleserye ay nagiging daan upang mamulat ang kanilang isipan sa mga dapat at dapat gawin sa pamamagitan ng tamang panunood. Mga rated PG at rated SPG. So bago yan, may mga katanungan ako, no, para sa panig na sumasang-ayon. Bakit ninyo nasabi na hindi maganda ang panunood ng teleserye? Sino ang sasagot mo? Sino ang nakinig ng mabuti? Okay, Chan? Nasabi ko hindi maganda ang panonood ng teleserye dahil naging daan ito na ma-addict na ang mga kabataan sa panonood dahil ang teleserye ay sinusubaybayan at nagiging ambang-ambang ang bawat eksena. Nagiging pamilyar na ito imbis na gumawa ng takdang aralin, mag-aral at tumulong sa mga gawain bahay. Yun ako at maraming. So maraming salamat Chan sa iyong opinyon tungkol sa hindi maganda ang panunood ng teleserye. So may iba pa ba dyan? May gusto pang magbahagi ng kaniyang ideya? Kung ano or bakit nasabi ninyong hindi nakatutulong ang panunood ng teleserye? Yes, Genesis? Magandang araw po sa ating lahat. Ang panunood ng teleserye ay hindi nakatulong sa aming mga mag-aral. Pagkos ito ay nakasira sa aming pag-aaral dahil minsan sa panggagaya sa aming mga idol ay nagawa kami ng di tama kaya ng pangsuruga. Kalimitan din dahil sa panonood ng teleserye, marami ang nag-asawa ng maaga na hindi matapos ang pag-aaral. Yan ako at maraming salamat. Okay, maraming salamat Genesis sa pagbahagi ng iyong kaalaman tungkol sa di mabuting panonood ng teleserye. Para naman sa mga di sumasang-ayon na hindi nakatutulong ang panonood ng teleserye. Ano ang mabuti na idudulot sa inyo sa panonood ng teleserye? Bakit ninyo nasabi na bakit hindi kayo sumasang-ayon na hindi nakatutulong ang panunood ng teleserye? So, ibig sabihin, para yan sa inyo, may kabutihan na itutulong sa inyo ang panunood ng teleserye. Sino ang gustong magbahagi? Okay, marami. So, Manilin? Ang magandang naidudulot sa akin sa panonood ng teleserye ay mas lalong tumibay ang aking pananalig sa Panginoon nang mapanood ko ang teleserye may bukas pa. Yun lang po at maraming salamat. Hey, salamat Manilin. So dahil daw sa panunood niya ng teleseryeng may bukas pa, mas lalong tumibay ang kanyang pananalig sa Diyos. So yun ang naibahagi sa atin ni Manilin. Mayroon pa ba sa inyo gusto magbahagi? Yes! Piroy. Ating lahat, nang napanood ko ang teleseryeng Robin Hood, gusto ko na maging kagaya niya at tumutulong sa mga naaapi at nasasaktan ng mga tao.
Yan lang po at maraming salamat. O, nakita nyo? Gustong maging Robin Hood ni Piroy, ni Lord, no? Dahil gusto niya raw panain yung mga masasamang tao. So, kahit hindi pulis, pero gusto makatulong sa mga naaapi at inaagrabyado mga tao. So, salamat sa inyo. Pagbahagi na ninyo kaalaman. Para naman sa ating mga tagapakinig, may natutunan ba kayo sa debate natin ngayon? May mga natutunan ba kayo? Mahina man. May natutunan o wala? Okay, mayroon daw silang natutunan. So, sino sa inyo ang gustong magbahagi o magsabi kung ano ang kanilang natutunan sa debate natin ngayon? Marami. So, umpisahan natin kay Vivian. Isang magandang araw po sa ating lahat. Maraming kaalaman ang naibigay sa akin ng debating ito. Natutunan ko sa pakikinig ang bawat rason ng dalawang grupo. Napagtanto ko na mahalaga ang panonood ng teleserye dahil ito ay nakakatulong sa pag-aaral. Ngunit dapat din natin piliin ang mga teleserye ating panoorin dahil may mga aral kang nakukuha rito. Sa mga nakatanda at hindi mga kabata ay sa mga teleserye nakukuha. Okay, salamat Vivian. No? Sabi niya, ang natutunan niya sa debate ngayon, nalalaman niya kung ano yung teleserye para lamang sa pambata. So dapat sa inyo na mga kabataan na sa grade 6 pa lang, dapat anong teleserye ang panunuorin ninyo? Anong teleserye? Rated PG at Rated PG or SPG. Dahil yun ang mga teleserye pambata natin. Mayroon pa? Mayroon pa sa inyo? Magbahagi? Yes, Richelle. Magandang araw. Magandang araw po sa ating lahat. Marami po akong natutunan sa ating debate ngayon. Dahil ng mga mabuti at di mabuting idudulot ng panonood ng teleserye. Kailangan sa panonood ng teleserye ay mayroong limitasyon. Kailangan kung ano ang nararapat na teleserye ay ating panonood. Okay, salamat Richelle. So sabi niya, dapat daw alam natin kung ano yung ating panunuorin na teleserye. No? So magkakaroon daw ng limitasyon. Hindi pwede na lahat ng teleserye ay inyong panunuorin. So, ngayon, napakinggan na ninyo ang bawat panig ng sumasang-ayon at di sumasang-ayon, pati na yung tagapakinig natin. So, nagbigay sila ng kanilang opinion, nagbigay ng kuro-kuro. So, palakpakan ninyo ang inyong mga sarili para sa napakaakitibong partisipasyon sa debate ito. Salamat mga bata. Ngayon, sa palagay ninyo, sino kaya ang mananalo? Ang grupong sumasang-ayon o ang grupong di sumasang-ayon? Di sumasang-ayon! Di sumasang-ayon! Okay. So lahat gustong manalo. Titingnan natin. Tatawagin ko ang ating mahal na gurong tagapamahala, Ginang Sheila S. Rolyurata, para sa kanyang obserbasyon at pagdideklara ng nanalo. Salamat, Ma'am Lizelle. So, magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga! Una, binabati ko kayo sa inyong napakagaling na debate. Napakagaling ninyo. Palakpakan nyo ang inyong mga
ang bawat pangkat ay may kanya-kanyang opinyon o kuro-kuro na naayon sa inyong paksa, sa ating paksa sa araw na ito, na hindi, diinan natin na, hindi nakatutulong ang panonood ng teleserye sa mga kabataan. Ibig sabihin, walang naitutulong para sa inyo. Narinig natin ang pangkat ng sumasang-ayon. At narinig din natin ang pangkat ng di sumasang-ayon. Ang bawat isa sa inyo ay may kanya-kanyang opinyon. Yun ay tama. Lahat kayo ay tama. Depende kasi sa inyong pagkaintindi. No? At depende sa naidudulot para sa inyo. Pero sa sinasabi natin, sa isang labanan, may nananalo at may natatalo. So, ang manalo ay ilan? Okay, tama. Napakagaling ninyo talaga. No, isang grupo lamang ang dapat na manalo. No? So, gusto na ninyong malaman? O, sige. Idideklara ko na. Idideklara ko na. Sige. So, ang pangkat na nanalo ay pangkat ng sumasang-ayon. Okay, para sa pangkat ng di sumasang-ayon, huwag kayong malungkot dahil ang sagot ninyo ay tama, hindi rin mali. Pero, sa ngayon, sa nakikita natin sa palabas sa mga teleserye, di ba pinapanood ninyo palagi ang teleseryeng Provinciano? Di ba? Yung... Ano pa yun? Ano pa yung alam din nila teleserye? O may Encantadia. Yung sa ABS-CBN, ano pa? Flower. Wild flower. So, oo, tama din naman ang di sumasang-ayon, no? Sabi nila may naidudulot sa kanila. Pero, yun, sa sinasabi ko na, malaki ang masamang naidudulot para sa inyong mga kabataan, tulad ninyong mga nag-aaral pa. Bakit kaya? Ano kaya ang rason? No? Pag wildflower na, pag probinsyano na, ano pa yung sunod? May bukas pa. Lahat kayo tutok na tutok sa telebisyon. Tama ba ako? Tama ba ako, mahina? Okay, dahil tutok na tutok kayo hanggang 10 o'clock ng gabi ang panunood ninyo. So, nakakagawa pa ba kayo ng inyong mga takdang gawain, takdang aralin? Yun. Ayan. Sumagot kayo ng totoo. Sinabi ninyo ang katotohanan. Kayo ang nagsabi na, opo ma'am, hindi na nagagawa ang inyong takdang aralin. Kaya nga, pumanig ako sa pangkat ng sumasang-ayon na hindi nakakatulong ang panunood ng teleserye sa mga kabataan. Isang rason na yon. Pangalawang rason, ang dami nating makikita sa teleserye na mga karahasan. Di ba? Uy, madali lang palang bumaril ng tao. Ay, ang galing ni Robin Hood. Panaon niya lang ang mga taong may kasalanan. So, pwede palang pumatay anytime. No, nakikita natin? Di ba nakikita natin yung napapanood natin sa teleserye yun? Napapanood din ninyo yung mga katulad, kaedad ninyo sa teleserye. Di ba merong gumaganap na kaedad ninyo? Mga kaedad ninyo, pwede na palang mag-boyfriend at mag-girlfriend. Kaya, natututunan ninyo na, oy, practice na ako. So, meron na kayong ideya. Di sumasang-ayon? Opo, ma'am. Nakasan? Opo, ma'am. Yan. Kaya, dito ako pumapanig sa sumasang-ayon. So, congratulations.
palakpakan ang mga sumusunod. Okay? At binabati ko rin ang napakagaling ninyong guro na si Ma'am Lizelle Calapaan. Ma'am, congratulations na. Maraming salamat, Ginang Sheila S. Rolyurata. So sa mga nanalo, binabati ko kayo sa inyong napakagaling na pagdepensa sa inyong mga kuro-kuro, inyong mga opinyon. Pero huwag naman malungkot yung sumasang-ayon. Mabuti din yung pagdepensa ninyo sa inyong panig, na ipahayag nyo rin na mabuti ang inyong panig. Yun nga lang, kailangan may manalo, so sila ngayon ang nabiyayaan, no? Sila ang nanalo. So, inaanyayahan ko yung dalawang grupo na magkamayan. Okay, so yung pagkamayan na yan, nagpapakita na tanggap natin ang resulta na ibinigay ng mga hurado. So, uli, inaanyayahan ko na tumayo ang lahat. Paalam na mga bata.